Hi, welcome back to my channel. I'm Bill Grady. Kung bago lang po dito sa channel ko, pwede po bang pakihingi ng konting tulong? Pakisubscribe po, paki-likes, and paki-share po sa friends and family. Thank you po all subscriber, new subscriber, new viewer, and old viewer. Maraming salamat po sa inyong support nito sa Wildy TV. Bali yung tipster po ngayon, yung mga sakit ngayong panahon ng summer. Yan po yung pagtalakay ng tips number 1, yung mga sakit ngayong panahon ng summer, usong-uso, yung pimples. Saan ba nakukuha ang pimples? Yan po yung uso kapag summer yung pimples. Nakukuha po yan sa dumi ng kapaligiran or sa dugo or sa alikabok at sa mga kinakain natin, kagaya ng mga oily. Yung kapag may pimples tayo, anong bang dapat mong gawin kapag may pimples ka na sakit? Ito yung gawin mo. Siyempre, tips number 1, maligo ka araw-araw para malinis yung katawan mo, para hindi siya moist. Kasi kung moist ka, doon na dadami lalo yung pimples mo. Tips number 2, kumain ka ng mga pagkain na hindi mga oily, gaya naman pili itong itlog, pili itong isda. Kung meron ka namang pimples, doon ka muna sa mga nilaga, mga sinigang o mga bulang lang na gulay para hindi lalo lumala yung pimples mo. Tips number 3, kung may pimples ka, matulog ka ng maaga kasi yan ay protect para hindi dumami yung pimples mo kung may pimples ka. Kasi isa rin nakakadami yung pimples kung palagi kang puyat. Tips number 4, kapag may pimples ka, palagi kang maligo araw-araw. Alam niyo bakit? Kung madumi yung salat mo, etc., madumi yung kapaligiran mo, madumi yung tulugan mo, madumi yung ulan mo, madumi yung kumot mo o mosquito net, yung mga kulambo, din yung mga sala ninyo, mga kusina, kung saan kang gumagalaw sa bahay ninyo, pwede kang dumami yung pimples mo kung may pimples ka. Yung tips number 2. Tips number 5, kaya palagi kang may pimples, madumi yung dugo mo. Dapat iba't iba yung kinakain mo sa araw-araw, balance. For example, kumain ka ng sinigang na baboy, bukas bulang lang na gulay, bukas siling na isda, next week mga kinilaw, ganun. Para yung pimples mo ay mag-reduce o mabawasan. Tips number 6, paalala, kung may pimples ka, huwag mong kukuskusin yung mukha mo, huwag mong kukuskusin ng mga sabon na matatapang, o huwag mong pitirisin, kusa po yung mawawala yung pimples mo. Kasi yan yung experiment ko, yung pimples, kusa mawawala. Basta kumpleto ka sa tulog, yung pagkain mo ay healthy, maraming ng tubig, din malakas yung katawan mo, mawawala yung pimples mo araw-araw ka, maligo, malinis ka sa katawan mo. Promise, 2,000% ang sabi sa inyo. Mawawala yung pimples niyo. Sundan niyo yung tips 5 para hindi masira yung mukha niyo. Isa rin kasi na pampagpugi points kung wala kang pimples, wala kang bako-bako yung mukha mo, gamitin sa mga girls. Ingatan yung mukha niyo. Pag yung pimples ng interesin, then huwag niyo ano nang gawin niyo. Subukan niyo sinabi ko, tips number 5. Yung usong sakit kapag summer. Tips number 2, pag usong sakit ng summer, yung lagnat, tangkaso, sipon, ubo. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit uso yan? Ubo, sipon, tangkaso, lagnat, on normal na lagnat. Kasi alam niyo bakit? Mula December or September, napakalamig ng panahon. Then, pag-araw, sobrang init ng panahon. Yan. Yung dalawa kasi ngayon pag nasama, iba't ibang sakit na mararamdaman natin. Pwede tayo magkaroon ng pimples, pwede tayong ubo, pwede tayong magkaroon ng sipon, nilagnat na normal. Tangkaso, yan, pimples, o chicken pox, o kulibra, butik. Yan yung pwede nyo harapin kapag summer. Ito yung payo ko kapag summer sa inyo, maligo kayo araw-araw, matulog kayo ng
10 hours to 10 hours talaga nyo. Uminom ka ng vitamins, multivitamins, and minerals. Uminom ng maraming tubig, kumain ng healthy foods, and diet. Balance yung kinakain nyo para hindi ko talaban ng mga pimples, ng kaso, ubo, sipon. Yan. Nagkakaroon pa nga ng pneumonia kapag panahon ng December or January. Kasi yung taglamig hanggang March. Kaya, iwas-iwas tayo, di ba? Yan. Yun yung mga sakit kapag summer. Tapos number 4, usong sakit kapag summer, sore eyes. Sore eyes, nakukuha din yun yung kapag puyat ka, yung madumi yung kapaligiran mo, then kulang ka sa vitamin C o mga multivitamins, kulang ka sa mga inom ng tubig o sa ligo, madumi yung kapaligiran, madumi mosquito, madumi na unan, madumi na kumot, madumi sa bahay niyo, sobrang daming alikabok. Marami kang kasama na mga kagaya ng mga pit o mga dog, cat, bird. Yan. Pwede ka magkaroon ng sore eyes. Tapos number 5. Tapos number 4, pwede ka magkaroon ng sakit yung chicken pox. Is the chicken pox, yan ay hindi naman mana or pero siya nakakalalim. For example, bata ka pa, hindi ka magkaroon ng chicken pox. Tapos kasama mo sa bahay, yung anak mo, asawa mo, grandfather, grandmother, etc. Nagkaroon siya ng chicken pox, tapos nung baby ka pa, hindi ka ng chicken pox. Pwede ka pong mahawa. Ako ang sabi yan, 3,000% pwede kang mahawa kapag hindi ka pa nagkaroon ng chicken pox sa mula since nung sinilang ka. Pwede ka pong mahawa. Promise, sabi sa inyo. Yung tips number 7. Tips number 8, lagnat ng aso, ubo, sipon. Pwede yan, mahina yung resistensya mo, mahina yung immune system mo. Kulang ka sa tulog, kulang ka sa kain, everyday kulang ka sa pahinga, kulang ka sa mga vitamin C and multivitamins and mga glucodes and glucodes yan. Kaya nagkakaroon ubo, sipon, parang kaso. Yung tips number 7. Kaya kayo ko sa inyo, yung lahat na yan ay apply nyo again para hindi kayo magkasakit. Magkasakit na kayo, hindi siya na super lala or super damage ng katawan ninyo. Kasi kung ganyan yung mga sakit ninyo, lagnat ng kaso, kung kayo nagtatrabaho, may impact na sa trabaho ninyo, kung regular kayo. Kung may lang yung sick leave ninyo o vacation leave, pwedeng may epektuhan yung family ninyo. Kung pa kayo ng bahay, pwedeng may epektuhan. Kung wala kayong yung misis ninyo, walang mister ninyo, ganun. Pwedeng magkaroon ng cause or damage sa needs ninyo monthly. Kung ganyan, okay? Sana po dito sa bawas channel ko, pwede po pakasubscribe, pakilike, and pakishare. Hanggang dito na lang po yung tutorial ko tungkol sa mga sakit tuwing summer, nagpapalit ng year or malamig o change weather. Yan. Okay, ingat-ingat po. Thank you po.